Vice President Sara Duterte tatakbong Pangulo sa 2028 matapos makita ang matinding suporta ng Iglesia ni Cristo at ng iba pang relihiyon sa kanya. Martin Romualdez nawindang sa naging pahayag ng Vice Presidente. Samantala, Pangulong Bongbong Marcos ramdam na ramdam kung gaano kadaming tao ang tututol sa impeachment ni BP Inday at ramdam din niya na mas importante pa ang Vice Presidente kumpara sa kanya. Pero bago ang lahat, mag-subscribe na sa aking YouTube channel para updated ka sa mga bagong balita. We are seriously considering. Ito ang naging sagot ni Vice President Sara Duterte nang matanong siya kung may posibilidad bang tumakbo siya sa 2028 national elections. Walang binanggit ang Vice Presidente kung anong posisyon ang tatakbuhin sa 2028, ngunit matatandaang ang pinanawagan ng mga taga-suporta at kaalyado niya ay tumakbo siyang Pangulo ng Pilipinas. Saad pa ng Vice Presidente, and she quoted, "Mahirap siya ipaintindi sa ating mga kababayan and mahirap yung kailangan nating gawin kasi you really need to stand firm, especially with government policies para maayos siya. Pero paniwala ako kung magkakaisa lang yung mga tao, alam natin kung saan tayo papunta, magagawa ang ating bayan." Si Martin Romualdez naman ang siguradong isa sa pinakaapektado sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Ayon pa nga sa isang vlogger, Sara announces she will seriously consider running for president in 2028. Apart from the INC rally, another source of happiness is Sara Duterte announcing in Japan that she is now seriously considering running in 2028. Before, in 2022, she never committed to us na tatakbo siya. Siya lang yung pinili at pinagbigyan lang tayo. Now, she has made her intentions known. Mali talaga strategy ni Tamba. To be honest, Sara never wanted to be president. But because of how what did it to her, she will run. And right now, even with all issues thrown against her, walang strong enough contender. Even with immense vote buying in the form of AKAP, Tambay is at the bottom. O ayan mga congressmen, start playing nice, you little two-faced bitches. Sa naging peace rally naman ng INC ay dito mababatid ng mga politiko kung sino ang may pinakamalaking suporta mula sa taong bayan. Buwelta nga ng isa pang Duterte supporter ay dapat nang umayos si PBBM dahil baka sa susunod na pagtitipon-tipon ay ang kanyang pagbaba sa pwesto ang isigaw nila. Bongbong Marcos, magtrabaho at magdesisyon ka ng maayos. Baka taong bayan na ang magdidesisyon para sa bansa. This is it mga lods! Panoorin natin. This coming 2028, may posibilidad po bang tumakbo kayo? Ma'am, please! Woo! Please! Please! Yes, ma'am. Para mapaghandaan namin lahat. We are serious. Seriously considering Wow! Yes! Go! Go, VP! tumutuloy yung Yes! Mama, awa ka! Hindi siya pwede. Ikaw lang ang pag-asa Asa lang namin! Yes, I really believe that our country will be great. And I really believe Yes! Duterte! Please! mahirap siya ipaintindi sa ating mga kababayan, and mahirap yung kailangan natin gawin kasi you really have to stand firm
Tama. Especially with government policies para maayos siya. Pero paniwala po, kung magkaisa lang yung mga tao, alam natin kung saan tayo papunta, maggagawa ng ating bayan. Narinig niyo mga lods, sabi ni VP Inday Sara, we are seriously considering it. Duterte! Duterte! Those are people. This is P. Burgos, Bonifacio Drive. And kung nasan yung flag, that's the 0 kilometer marker. Lahat yan po ay tao. Yung naka-white sila. Amazing na ng Iglesia ni Cristo. Grabe. The discipline. Teka yung kortina. As far as my eye can see. Diba? Napakaganda ng Pilipinas. Hindi dapat ang Pangulo natin ay drug addict. Diba? We deserve better. Although of course this rally is not about that. Sana maliwanag kayo doon. Peace rally ito. No? Napapaisip lang ako na napakaganda ng Pilipinas. Napakaganda ng mga puso natin. No? Mangsisipag natin. Tapos nanakawan lang tayo ng mga drug addict at saka yung mga gahaman sa kapangyarihan katulad nitong Baloslos. Oh, Jane, you're already there. Good morning. Good morning, Apple. Good morning, Emeline. So, nakikita nyo ba? Kakangilabot. Ang ganda-ganda tignan. So, you know, beautiful. You see it? This will be, it will start at 4 p.m. yata yung official start. So, ang bilis ng pag-fill up. Kanina I posted a photo at 6:33, something like that. Di pa masyadong filled up, but now it's filled up. So, I'm thinking later it will be filled up even in that intersection. So, ibig sabihin, siguro pag bumaba na ako, no, nakapajama pa ako. Pag bumaba ako. Siguro yung Quirino Grandstand puno na. Although, parang may mga assigned sila na places. Pag if you're from Makati, if you're from Taguig, meron ganun very, very orderly. The best and shining example of a disciplined Filipino. Practicing their freedom to gather peacefully, which is part of our Bill of Rights na winasak ni Bongbong Marcos. Okay, so, morning PJ. Past 2 a.m. pero di pa ako natutulog. Matulog ka na. Ano naman yan? Nga, di tayo naniwala na weak leader si Bongbong Marcos. Mahirap i-imagine kasi ganyang ka-weak. Parang nangyari sa atin, failure of imagination. Hindi tayo naka-imagine na ganito ka walang hiya, na walang kapasidad mahiya sa Pilipino. At saka hindi natin alam, hindi natin ma-imagine noon na ganyan kagahaman sa kapangyarihan at sa pera, napakaganid, na nanakawan yung harap-harapan. So may harap-harapan, pero huwag kayong mag-isip na harap-harapang nakawan lang ang nangyayari dito. Maraming patalikod. So kung nakikita lang natin yung nahahalata natin, yung PCSO, pero marami dyan na ninanakawan tayo ni Bongbong Marcos at nung administrasyon niya. Hindi nga mahulugang karayom ang naging peace rally ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang panig ng bansa. Kaya naman, kakalaban kay BP Sara, dapat mag-isip-isip na. Magkomento lamang sa baba ng iyong opinyon. Maraming salamat sa panonood.